Sa CCTV footage na ito, kuha sa barangay Pila-Pila sa Binangonan, Rizal, makikitang isang batang nakapula sa itaas ng bubong, tila may sinisilip na nakasabit sa taas. Lang saglit lang, ang bata nawala sa frame ng CCTV. At ito na ang sunod na nalitratuhan. Ang bata sa bubong, natusta ang balat mula kamay hanggang tuhod. Puro sugat po siya. Hindi po siya nagsasalita. Putok-putok po yung balat niya. Ang bata kasi nakuryente. Matapos subukang kunin sa poste ang sumabit pala ritong saranggola. Napakasakit na pag nakikita ko siya. Ang kwentong ito, babala sa lahat ng mga bata't matatanda. Isa sa pinakamasayang libangan ng ating kabataan ang magpalipad ng saranggola. Ginagawa pa rin hanggang ngayon, pero ingat lang mga bata, dahil sa larong ito, meron palang peligro. Ang biktima, ang 12 anyos na si John Lloyd, ayon sa kanyang mga kalaro na sina Pedring at Junior, umaga nitong Martes nung nagkayayaan silang magbisikleta. Ako po ang niyaya nila mag-hire ng bike para mag-stroll-stroll. Pero umagaw daw sa atensyon ni John Lloyd ang kung anong nakasabit sa poste ng kuryente. Nakita po siyang saranggola. Pagkatapos maglaro, binalikan ni John Lloyd ang saranggola. Magagandaan po siguro. Sunod siyang umakyat ng bubong. Nakita ko na siya nasa taas na. Sabi namin bumaba po siya. Sabi, wait lang. Ngunit hindi pa rin niya nakuha ang saranggola. Kaya inakyat na raw nito ang poste. Sabi namin bumaba na. Baka makurente siya. Sabi niya, hindi yan. Pagtalikod namin, biglang pumutok na lang. Saktong pagdaan ko po doon sa may kanto na yun, may sumabog na malakas. Pagtingin ko po sa taas, nahulog na po yung bata galing doon sa pinakang transformer po nung poste. Nakita lang bumagsak na dahil lumagabog na yung yero eh. Tumakbo na po kami. Si Mark Lester, mag-isang ibinaba mula sa bubong ang walang malay na noong si John Lloyd. Hindi po siya gumagalaw. Parang patay na po siya. Binuhat ko po siya sa may kilikili. Itong braso niya po sunog talaga. Nagputok-putok po yung balat niya. Sunog din po yung buhok niya. Mabuti na lang daw at nadaanan sila ng kapatid ni John Lloyd na si Janice. Nung nakita ko po yung kapatid ko, nabigla po ako kasi natakot po ako. Sinakay ko po ng tricycle tapos sila po magdala ng ospital. Nung mga sandaling yun naman, hilong-talilong na sa kakahanap kay John Lloyd ang kanyang tatay Erwin. Nung sinabihan ko siya, sabi ko, huwag niya muna akong iiwan. Sigaw ko na sigaw ang pangalan niya. Walang sumasagot. Kinakabahan ako. Biglang may dumating na tricycle. Dali sa para madala sa ospital. Doon na nga bumungad kay Erwin ang kanyang anak na lapnos-lapnos na ang balat. Halos hindi ko na siya matingnan kasi hindi ko nga kaya eh. Luto yung mga balat niya, nakakaawa talaga. Ang misis ni Erwin na si Ralyn na naka-duty noon bilang basurera, agad umuwi para isugod ang kanyang anak sa pinakamalapit na ospital. Pero dahil walang malapit na burn unit, inirekomendang dalhin si John Lloyd sa East Avenue Medical Center sa Quezon City na mahigit 1 oras pa ang layo. Nung sinakay na po namin siya sa ambulansya, humiyak po yung bata na, Papa, hindi ko kaya, sakit. Ayon sa doktor na umasikaso kay John Lloyd, nagtamo ang bata ng second-degree burns. Yung second-degree burn involves the anterior chest and then his right arm and forearm and then both upper thighs and the genitalia also. We have to do daily dressing para ma-prevent yung infection or further deepening po ng sugat. Sa awa ng Diyos, si John Lloyd ligtas na ngayon sa panganib. Nagpapagaling na lang sa ospital. We're going to do dressing. I-remove lang po natin yung gasa and then we're gonna check the wounds kasi every day we're going to check for it. Pero ang naging kabayaran sa kagustuhan niyang kunin ang saranggolang sumabit sa poste, ang kalbaryo ng araw-araw na paglilinis ng kanyang sugat. Wait lang! Wait lang! Wait lang! Mama! Wait lang! Bakit ko? Ang sakit!
Si Ralin, tila nadudurog daw ang puso sa tuwing naririnig ang pagpalahaw ng kanyang anak. Napakasakit na pag nakikita ko siya. Napakasakit talaga pag nakikita ko, lalo na pag nililinisan. Wala naman po akong ibang sinisisi, kundi ang sarili ko. Dapat nasa tabi lang ako ng anak ko, na titingnan ko siya at nagagabayan. Nakinig lang daw sana si John Lloyd sa payo ng kanyang mga kalaro. Umakit na po ako. Sabi po ng kaibigan ko, bumaba na po ako. Sabi ko, wala yan. Wala namang kuryente yan. Kwento niya, pagkaakyat ng poste, hinila niya ang pisi ng saranggola. Minakapitan po yata akong bakal. Kala ko po makukuha ko na, pero bigla po ako may narinig na shhh, gumanon po yun. Nung nagkamalay, pagtingin ko po yung yung damit ko po sira, tsaka po yung shirt ko. Kala ko nga po pati yung mukha ko sunog eh. Kasi po pati din po yung mukha ko eh, parang nagmamanid. Napakahirap po. Kasi po hindi po ako makatulog sa sobrang sakit. Gusto ko na pong umuwi. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na ayan, ang anak ko buhay pa rin. Kahit ganyan katigas sa ulo niya, mahal na mahal ko mga anak ko. Makayanan ng anak ko yung hirap na pinagdadaanan niya. Usually for second-degree burns, we expect it to heal in 1 to 2 weeks. For the case of John Lloyd, we will observe for 2 to 3 more days, and if kaya naman linisin yung sugat at home, we can already send him home and do close follow-up. Yung voltahe before the transformer, yung pataas, normally kilovolts yun, mga 13 kilovolts. Above the transformer, high voltage, ang pinakamalala dyan, magkaroon ng shock. Pag nag-shock, tumigil ang puso. Eventually, pag hindi nabigyan ng proper attention, pwede ikamatay ng tao yan. Kung hindi ikaw ay trained first aider or rescuer, immediately call the local bureau and provide proper ventilation kasi mainit na mainit ang katawan yan. Do not provide water, anything by mouth, kasi baka may shock yun sa loob, mag-cause ng clogging. Ito sa Saranggola, ito nga yung sumapit doon sa ito sa kuryente. Maraming batang gustong umuwi. Ito nga, kinabangan ko na nga para hindi na makuha ng ibang bata. Kung sakasakali po may makita po sila mga saranggola lumipad, hayaan na lamang po. Magpagawa na lang po ng bagong kinakailangan. Basta wag na lang po kukunin sa kuryente o sa poste. Namimiss po rin namin siya. Sana gumaling ka na para maglaro tayo. Sabi ko po sa kaibigan ko na huwag na po gagaya sa akin, na maranasan po yung mga nangyari po sa akin sa ospital. Tayo nyo kung magpapagaling lang ako, maglalaro ulit tayo. Kung mag-alala, dito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Lagi mo lang isipin na mahal ka namin. Tibayan mo lang loob mo. Makikinig na po ako sa sinasabi ng aking mga magulang. Di na po uli ako magkukulit. Hihingi na lang po ako ng patawad. Mahal na mahal ko po kayo. Iba talaga ang panghalina ng saranggola sa mga bata. Pero tandaan, kapag sumabit ito, lalo na sa poste ng kuryente, huwag na itong tangkaing kunin pa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.